Ah, okay lang sir kung mamatay tayo kaysa yung mga anak, yung mga tauhan natin ang mamatay. So, ganun po si Wilkins Kabayani para sa akin. Tapos ngayon, gaganunin lang na isang dating NPA, RPA, ABB na naging congressman kung makapagsalita, ang yabang. Pakinggan natin. Estamos nada más, vamos. The support ni Inday Sara. Soy mi cámara. The speaker. Dadagan Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing. Hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. So, 5,000 pesos. yung season na susunod. 5,000 pesos. Okay. 5,000 Pesos. Hindi. Ang ganda mo today. Hindi, mukha akong bangang. Alright, welcome back mga kabalitaan. Kamusta mabuhay ang mamamayang Pilipino? Tuloy lamang po ang ating laban para ho sa ikabubutit, ikagaganda ng ating bayan mga kabalitaan. Kamusta ho? At tayo nagbabalik na naman magbibigay ng sapat na mga impormasyon, komprehensibo na mga iba't ibang nakukuha ho nating mga balitaan sa mga mula ho sa ating media outlets at kasamahang mga vloggers, mga kabalitaan. Pati na rin yung i-recap ho natin ha. So dito lang ho na matutunghayan, mapapanood sa reaction video Dadagan Balita News Update. So ngayon po, para hindi na tayo magtatagal, well, huwag niyo po muna kalimutan, mag-subscribe na ho kayo at pindutin ang notification bell. At the same time, mag-comment, mag-like para ho tayong lahat ay maging updated sa mga gaganapan sa ating lipunan. At unang-una po, ang importante ay buksan niyo po, naka-open yung notification bell nyo para agad-agad ho kayong makakapanood sa mga latest uploaded video ho natin mga kabalitaan. At OFW overseas Filipino workers, mabuhay tayong lahat. Luzon, Visayas at Mindanao. Tuloy ho yung laban ho natin mga kabalitaan. Now, ayun po, ipapakita ko lang po sa inyo ha, bago ho tayo magsimula sa ating topiko. Ito po, tingnan niyo po. Sarap ng ngiti ni Tamba. Ayun, hindi nyo ba naririnig? Nakamute pa yan ha. Ano reaction? Ano kaya sa tingin nyo nangyayari ho dyan mga kabalitaan? Ha? Parang pinalamon ng bandila ng Pilipinas. Si Romualdez mga kabalitaan, tingnan nyo po, silipin nyo. Tingnan nyo. May BP Sara pa dyan nakasulat. Support BP Sara. Ang sama makatingin. Nagulat siya dun. Di ba? Kainin mo yan. Para sa'yo yan. Ang sama mo kasi. Talagang pinakain ng bandila. Sinadya yun ha. Sinadya yun. Kasi, paparinig ko sa inyo kung anong sinasabi dyan mga kabalitaan. Ito nakamute pa yan. Tingnan nyo. Yan, may sinasabi yung babae. Talagang nakaka-insulto. Pina-thumbs up pa. Pero ang sakit ng dibdib nun. Sige po, diretso tayo. Ito. Pakinggan natin. Estamos nada más, vamos. The support ni Inday Sara. Soy mi cámara. The speaker. Speaker love Inday Sara. Thank you po sir sa pag-support. Ngayon yung pagpapasalamat to, talagang may kasamang panginginsulto ho yan. Alam nyo kung anong sinabi dyan? Tuloy ho natin mga kabalitaan. Kay BP Sara, marami pong salamat sa pag-support. At thank you po sa pag-api mo kay Eric. Maraming salamat. Mali po yun. Salamat ha. Salamat sa suporta mo kay Inday Sara at pag-api mo kay Eric. Mali po yun. Kaya, no? Kahiya. Sakit, no? Lumabas yung parang yung kaplastikan, nakikita talaga natin mga kabalitaan. Anyways, tuloy ho tayo. Ito, kilala nyo rin po ho ba to? Ito. Wow, nagkampihan na ho sila dyan sa Malacanang. So nakikita nyo po ba to? Itong larawan na ito, nandyan ho si Kiko Pangilinan, si Sharon Cuneta, First Lady, at Presidente. Di ba? Magkaaway ho yan sa politika. Sabi ka ni Inday Sara, walang totoong kaibigan, walang totoong
lahat kaaway yan. Kaplastikan lang yung pag magkaibigan ho kayo dyan. Unless kung talagang matagal na ho kayong magkakasama. Tingnan nyo, ano ang sabi nito? Hoy mga Marcos, isauli nyo na yung perang ninakaw nyo sa bayan. Ha? Ang kakapal ng mukha nyo, sabi niya yan. Okay, tingnan nyo, di ba, magkasama na ho sila. Hindi po ba? Pera-pera lang yan. Pera-pera lang yan. Christmas, baka may Christmas bonus din yan. Ha? Baka may Christmas bonus yan silang dalawa. Anyways, patalastas lang ho yan sa atin. At dito ho tayo magfo-focus mga kabalitaan. Ito. Focus ho tayo dito. Ha? Bago po niyan, hanapin ko muna yung video na natanggap kong isa. Bago po ito natin ipapakita, narito pa po yung isang video mga kabalitaan. Tingnan nyo. NP, dapat doon sa Mindanao yan nakikipaglaban. Sir, sa inyo pong pagkikipaglaban sa CPP and PANDF, na salubong niyo ba yung pangalan na Congressman Paduano sa mga nagdaang panahon? Hindi ko na salubong yan dahil kung matapang yan, matapang yan na NP, dapat doon sa Mindanao yan nakikipaglaban. Hindi ko na rinig yung pangalan niya doon sa Mindanao. Lumabas yung pangalan niya ngayon nung congressman na. Hindi ko kilala yung tao niya noon. Opo, kasi marami din po sa mga produkto ng Philippine Military Academy ang nag-question dito nga sa nakaraan ni Congressman Paduano sa ilalim po ng Alex Bongcayo Brigade na kini-question na ang mga PMAer na nalagay sa pamahalaan nagsilbi po at nagbuwis ng buhay. Pero siya sa nagdaang panahon, ano raw ang naging ambag niya sa bayan? Pagsira ng ating bansa. Pagsira. Gusto lang sirain para ito'y malugmok at sila maghari-harian. At yan ngayon, ginagawa na niya ngayon through the legal forum, no? Diyan na sa talagang lumalabas na nananalo sila ngayon dahil yung parliamentary struggle nila ay talagang nakuha na nila dahil nakapasok na sila sa Kongreso. Andyan na sila. So, yun nangyari ngayon. Binibigyan natin ng tsansa yung mga taong kalaban ng Estado para sirain ang ating Estado from within. Hindi from the outside, from within. Mismo sa ating gobyerno. They are using democracy to destroy democracy. They are talagang yung kanilang duplicitous na mga estratehiya ay gumagana. Kung matapang yan, dapat... Okay, so balik tayo doon sa kabila. May sinasabi pa dito si Senador Bato de la Rosa, no, kay sino ba 'yon? Si Paduano. Sabi ni Wilkins sa akin, sir, okay lang sir kung mamatay tayo kaysa yung mga tauhan natin ang mamatay. Mas maliliit pa yung mga anak nila at mas kukunti ang pensyon na matanggap ng mga asawa nila. So, ganun po si Wilkins Kabayani para sa akin. Tapos ngayon, gaganunin lang na isang dating NPA, RPA, ABB na naging congressman kung makapagsalita, ang yabang. Si General Villanueva, kasi hindi po matatawaran yung kanyang naging experience, mga achievement. Nagkasama po kayo minsan sa operation. Naalala ko noong nagkaroon po ng hostage taking, no, doon sa Davao. Kayo po talagang dalawa at yung isa pa ang nanguna talaga doon. And along the way, tinaya na po niya yung kanyang buhay, lalo na sa paglaban po sa illegal na droga. Nakita po natin yan, talagang hands-on po siya sa mga every operation. Tapos ganito lang po ang mangyayari, kukwestiyonin yung war on drugs. Ano na lang po yung message natin na naipapadala nito sa public, lalo na doon sa mga gusto na masawata talaga yung illegal na droga? Walang ibang mensahe na ipaparating kundi power tripping yung ginagawa ng mga tao na yan. Sobra ang power tripping. Alam mo, talagang napakasakit sa akin ng kalooban yung nangyari kay Wilkins dahil parang kapatid ko yung tao na yan. Parang kapatid ko yan. Sa academy pa ay kilalang kilala ko na yan sa Philippine Military Academy nung Cavite pa kami. At nung gumraduate
gumraduate ako, gumraduate siya, ay namumonitor ko yung kanyang mga accomplishments sa Philippine Constabulary, sa PNP, hanggang sa pumunta siya sa NARCOM at sa PDEA. Talagang walang atrasan yan, puro trabaho ang ginagawa ng tao na yan. Kaya nga yan, nagkakapangalan, nakikilala bilang isang magaling na operative dahil talagang buhay niya, palagi niyang sinusugal para lang magampanan yung kanyang trabaho. In fact, nabanggit mo naman yung hostage rescue operation na ginawa namin doon, laban doon sa mga hostage taker doon sa Dapicol, if you can remember, di ba? I was then the battalion commander. There were around 500 people under me. Si Wilkins naman is one of my company commanders. Meron siyang around 100 policemen under him. Pero pagdating doon sa very crucial na close quarter battle na ginawa namin when we conducted the hostage rescue operation doon sa Dapicol, alam mo, nag-form kami ng 8-man team para mag-execute ng plano ng rescue operation. 8-man team. At alam mo kung sino kasama doon? Ang nag-lead doon, ako ang number 1 assaulter. Number 2 assaulter, si General Colonel Evangelista, if you can remember. Number 3, si Captain Wilkins Villanueva. And the rest, yung 5 tao ay puro mga PNCO na. You can just imagine, pwede naman namin iutos yun. Kasi ako, battalion commander ako, may 500 ako na tauhan. Pwede ko mang-i-delegate sa mga tao ko. Si Wilkins naman, mayroon siyang 100 na tauhan. Pwede niyang mag-utos sa mga tao niya. Pero kami mismo ang nag-conduct ng rescue operation dahil alam namin kung gaano ka-crucial yun na operation. Sabi namin, kung mamatay man tayo, at least tayo namatay, hindi yung tauhan natin. We have to lead by example, Admar. Talagang kami ang nag-assault doon at na-rescue namin yung mga hostage taker. Mga hostages at napatay namin yung mga hostage takers. Talagang pinipersonal namin yun, dinidibdib namin yung trabaho namin, Admar. Okay lang kung tayo ang tamaan ng bala, Wilkins, huwag lang yung mga tauhan natin. So tayo, let's go. Tayong mauna sa operasyon. So ganun po, kadedicated si Wilkins Villanueva pagdating sa trabaho. Mag-usap kami pagkatapos sa operasyon, si Wilkins, yung tinamaan ng bala doon sa loob. Kung yung bala na yun sa atin tumama, anong mangyari sa mga anak natin, Wilkins? Ang liliit pa ng mga anak natin. Sabi ni Wilkins sa akin, sir, okay lang sir kung mamatay tayo kaysa yung mga tauhan natin ang mamatay. Mas maliliit pa yung mga anak nila at mas kukunti ang pensyon na matanggap ng mga asawa nila. So, ganun po si Wilkins Kabayani para sa akin. Tapos ngayon, gaganunin lang na isang dating NPA, RPA, ABB na naging congressman kung makapagsalita, ang yabang. Siya lang may hawak ng absolute truth. Yung ibang tao, wala nang lying na lahat ng tao. Siya lang may alam ng katotohanan. Ay nako, napakasakit para sa taong bayan at para sa mga sundalo at mga pulis na nakipaglaban dito sa mga NPA na ito. Tapos ngayon sila nakapasok sa Kongreso at sila na ngayon ginagamit ng power ng Kongreso para makabawi dito sa atin. I don't see the napaka-unfair ng mundo pagdating sa ganung sitwasyon. Talagang masama ang loob ko para kay Wilkins dahil kilala ko siya kung gaano siya katino na tao, gaano siya ka-dedicated sa kanyang serbisyo. Po. Senador, dito po sa investigasyon po, no, lalo na dito sa halimbawa dito po sa confidential funds po, no. Gaano ito kadelikado kasi parang binubuksan nila itong nagiging sistema ng pamahalaan, lalo na binubuksan nila ito dito sa mga magiging or kalaban ng Estado kasi alam naman natin yung purpose ng confidential fund. No, ngayon, binubusisi nila at pinaka-recent yata, meron daw 1,000 na pumirma daw doon sa kontrata na hindi ma-verify doon sa Philippine Statistics Authority. So kung ito po ay talagang pababayaan nila, ang dami pong mga ahensya ng gobyerno, lalo na ang Office of the President, na meron din ganitong uri ng
confidential fund. So papaano ngayon yung pamamaraan na paglaban natin, lalo na doon sa mga terorista, sa mga kumakalaban sa Estado? Kasi parang binubuyang-yang natin sa kanila yung nagiging sistema po, delikado para sa national security. Ano po nakikita nyo dito, Senador? Ganito lang yan, Edmar. Kapag ang kaliwa ay ginagamit ng gobyerno, sila nakikianib sa kaliwa para sirain yung kanilang mga kalaban sa politika. In the end, the whole nation will suffer. Kasi sila rin mismo, ay alam mo na yung mga kaliwa na yan, talagang maghanap ng paraan yan. Ultimately, hindi lang yung kalaban lang sa politika, sila mismo, magsisisihan sila. Sila rin mismo kakainin sa kanilang diskarte na ginagawa ngayon. I tell you, magsisisi rin sila in the end. Dahil itong mga magkakaliwa, hindi yan hinto. Pinagbigyan mo ito ngayon at talagang tuloy-tuloy na yan. So, what will happen? The ultimate winner of all this political brouhaha are the leftist groups. Yung CPP, NPA, NDF, sila ngayon ang standing tall na tumatawa habang nag-aaway yung Marcos at Duterte. Sila ngayon ang panalo. Both Marcos and Duterte groups, blacks are losers pagdating dito sa sitwasyon na yan. Sigurado ako. Opo, maliban pa dito sa magiging masaya ang CPP, NP, NDF, yung mga nasa sindikato rin, particular na itong mga drug lord. Dahil biruin mo, ang mga nagiging convicted na mga involved sa illegal na droga, sila pa yung nagiging mga witnesses. Ayun nga, sobra sila they are so ang term yan, masyado silang talagang they are in dire need to have someone to speak bad about the Dutertes. Kaya kinukuha na nila yung pati yung mga konbiktado at yung mga may kinakaharap na kaso. Yung si Colonel Pusang Alos, yung Colonel Acerto na yan. Ginamit nila ng husto para magsalita laban sa Duterte. Ngayon po, napapakinggan na ho natin ditong si Senator Bato de la Rosa ay talagang masama ho yung loob dyan sa mayabang kapulungan mga kabalitaan. Dahil nga po sa mga ginagawa ay nangingibabaw ngayon ang mga makakaliwang grupo na ginamit ho nila para maging kasangkapan, babatikusin ang dating Pangulong Rodrigo Duterte at itong Vice Presidente natin na si Inday Sara Duterte mga kabalitaan. At mantakin niyo po, kung si Paduano ay sa panahon ni Bato de la Rosa, kung nandoon pa yan sa Mindanao, napulbo na siguro yan, no? Kaya yung sabi niya, hindi ko kilala yan. Kung sa Mindanao pa yan dito, kung matapang siya, sa Mindanao pa siya nakipagyera sa amin, nako. Delikado talaga. Pupulbusin ka talaga ni Bato. Hindi mo mapupulbo si Bato kasi batong-bato na yan. Kaya nga, ewan ko kung ano mangyayari ho dito. Sana sa darating na halalan, magkaroon ho yung pagbabago at hindi na makabalik sa pwesto itong mga makakaliwang grupo na sinuportahan ho ng administrasyong ito. Lalo na diyan sa mayabang kapulungan kasama ho ng Huwad Committee mga kabalitaan. At meron pa ngang artista no? So ito po yung sinasabi mga kabalita, no? Itong si Nicolas Fury ay kanya ring binatikos ang PBBM administration at sabi pa niya dito sa kanyang post, I quote, "Philippine congressman should be ashamed of themselves. Mr. Duterte has done so many for his country. To be prosecuted by your own people for fighting the criminality is Avengers level threat. For my opinion, Mr. Duterte is the bestest president in the solar system alongside with the President-elect Trump." Just imagine, pinagsasaluhan na tayo dyan sa ibang bansa. At luckily, ito po ay kumampi sa nakarang administrasyon at pinuna niya ho
ang kasalukuyang administrasyon dahil ito ay hindi kaaya-aya at unreasonable ho sa kanilang pagpanira ho sa pangalan ng mga Duterte, mga kabalitaan. Kaya kung nagustuhan niyo po itong ating video presentation, reaction video dito sa Danagan Balita News Update, huwag kalimutan i-share nyo na ho ito para malaman ho ng karamihan ang mga kaganapan sa ating lipunan. At isa rin po, huwag nyo kalimutan, i-open nyo na po inyong notification bell para ho agad-agad yung mapapanood, comment, like, and share mga kabalitaan. Magpapasalamat rin po tayo sa ating mga kaibigang OFW na walang sawang sumusuport at nanonood ho sa ating mga ginagawang video. At sana'y nasa mabuti ho kayong kalagayan, Luzon, Visayas at Mindanao, saan mga lupalop ng ating mundo na may mga Pilipino. Kasanggan niyo ako, mga kabalitaan. Ako'y magpapaalam niya. To God be the glory. Mwah-mwah. Chip, chip. Peace out.